Oo. Sa So, kulong. Ay, yung pag-start ko talaga. naman talaga ang start, di ba? Start, umpisa. Si alias Itik. Alias, ang pagkakilala ko sa kanya, si alias Itik, taga Kansuhong, Talisay, Cebu. Itik. Itik. At ano sabi niya sa'yo? O ikaw lang humingi? Ako ang nag-ano sa kanya na Para ba magbenta? Ako na magbebenta. May kapital ako. May kapital ka ba doon? ang kapital ko noon ay Hindi ka naman bibigyan ni Itik kung wala kang babayad sa kanya. 700 pesos yun. Yung So, sinimula binayaran ko. mo si Itik ng kapital. Oo, tapos binigyan niya ako. So, doon na Tapos nagsimula. nagsashay ka na. Oh, sasi. Ang totoo niya, yung sachet mo, dapat ilan lamang gramo? 0.7 or 1? 0.07. Yung binili ko. Kasama na ang weight ng plastic. Opo, Your Honor. So, tumutubo ka. Yung bumibili sa'yo, tinutubuan mo pa na hindi tubo. mo nabili. Panalo na sa plastic. Panalo na sa plastic pala. Tama yan. Nalo dapat nabibili yan. Kumbaga sa para madaling arithmetic, dapat 1 gram, pero ang binibigay mo sa kanila 0.7. You know, parang yung kiluhan mo may daya. Opo, Your Honor. Kasi yung plastic niyan, 0.3. At dahil doon, malakas kumita. Tamang-tama lang din, Your Honor. Alam mo, hindi ako naniniwala doon sinasabi mo, nasa 10 million, 5 million ka lang. 50% ka mo eh. Oo, Your Honor. Opo, Your Honor. 50%. Yung 50%, yung 5 million, ibinibigay mo pampayola. Yung, depende naman yun sa... Okay, let's go there. Sabi mo, 10 million a month ka, mo? Pakiulit, Your Honor. 10 million a month ang kita mo In 40 days. in 40 days. Yes, Your Honor. So, that's already in 2015, right? Yes, Your Honor. So, 10 million, kalahati nun mo, payola? Yun, payola at saka expenses. Ano yung expenses? Yung mga gastos-gastos sa, Plastic. sa mga sahod, sa mga bata, sa mga tao, at saka doon sa amin, kung itanong nyo sa amin, nagbibigay din ako sa mga mahirap doon. So, kaya malaki ang expenses ko. Kapitbahay mo, nung nilibing ang tatay mo, napakabait ng tatay mo at nagbibigay nga sa mga tao. Opo, Your Honor. Ibig sabihin yan, tama ba yun sa tingin mo yung perang ginagagaling sa droga, binibigay mo, tapos para kang Robin Hood? Sa ngayon, na-realize ko na hindi yun tama. Pero sa time na yun, ano ako sa sarili ko na kahit ganun, may mga tinutulungan ako. When did you find out that your father was killed? Kailan mo nalaman daw? Nung nakulong ako sa Dubai, Abu Dhabi, Abu Dhabi. Doon ba naman? Anong pakiramdam mo? konsensya dahil inosente siya, nadamay lang siya sa akin. So ikaw may kasalanan. Aaminin ko ako dahil sa akin nangyari sa kanya. Kaya ako tinatanong yan, para kung may nanonood dito, hindi ka pagtularan. Marami nanonood dito eh. Kaya pag lumalakad ako doon, binasabi ang kita doon sa droga. Baka matuto yung mga waiter, matuto yung mga tao dyan na nahihirapan. Di ba ganyan naman ang benta ninyo? Pag nagbebenta kayo ng droga, yung mahirap, bibigyan ka ng droga. Pag naubos na yung pera ng droga, gagawin mo siyang pusher. Tama ba yun o hindi? Kerwin, Your Honor, tama yun. tama. I have to ask you this. Kaya doon nagsisimula. Yung mahirap, bibili. Pag naubos na, gagawin mo siyang pusher. Tama? Hindi po ganun, Your Honor. Ano pala? Anong tama? Sino ang pusher? Namimili kami ng tao na bibigyan namin. Na may pera na yun o mayaman na? Hindi rin, nag-ano na namumorsyento. Namamorsyento. So, naghahalongkat ng pera para makaraos. Nakapagbigay ng konti sa pamilya. Katulad ng mga namatay dito, yung tinulungan ni General Bato, nauna, pinuntahan niya pa sa Antipolo, pinipilit ng pulis na pumarte doon sa droga.
So karamihan yan, kapos. Kapos palad. Pinanganap mahirap. Yes or no? Opo, Your Honor. I just want you to know. And I don't want anybody else na nakikinig dyan, na akala nila madaling pasukin yan because talo rin sa huli. Talo rin sa huli, di ba? Nawala ang tatay mo. Opo, Your Honor. In other words, mas pansamantala lang. You were the king of the road. Lahat ng tao humingi sa'yo. In the end, na nakipaglibing sa tatay mo, konti na lang. Nabalitaan mo ba yan? Eh, libing na. Natatakot din. Ha? Hanggang ngayon, Your Honor, nakaburol pa yung papa ko. Nakaburol na. Kasi I'm sorry. Medyo masidhi ang tanong ko sa'yo. Because, Kerwin, nagkamali ka, kamo, I hope naniniwala ka sa sarili mo, ikaw lang ang makakapagtotoo sa patotoo sa sinasabi mo. Ayoko magkamali yung nanonood. Opo, Your Honor. Ito nakakatakot sa mga hearing na ito eh. Would you like something to say something to the people listening out there, yung nakikinig sa'yo? Mr. Chairman, Yes. before Kerwin, excuse me tanongin ko lang si Chief Inspector Espinido. Saan mo nakilala si Ronnie Dayan? Ever since, sir. Hindi ko nakilala yun si... So hindi mo siya kilala? Hindi So ko hindi kilala. totoong ikaw yung nag-introduce sa kanya para magka-contact sila? Hindi, sir. So nagsisinungaling si Kerwin. Siguro, sir, kasi O Kerwin, mabuti nasa bat ni Senator Lacson yun. Nandito sa notes ko. Pero okay lang. Ano po yun, Your Honor? Paano mo nakilala si Ronnie Dayan? Sino nagpakilala sa'yo kay Ronnie Dayan? Si Sir Joby Espinido po, Your Honor. Tinawagan ka sa telepono? Tinawagan niya ako. Ano sabi niya? Kala ko galit siya sa'yo. Galit, kaya nga kino-confirm ko doon kay Jaguar at Peter ko dahil hindi ako nagtiwala sa kanya. Eh, ba't kanya tatawagan? Hindi ko alam. Kasi ang nalaman ko lang sa panahon na yon, siya ay na-assign sa CIDG sa Manila. So, tinawagan mo siya, nasa Manila siya o nasa Leyte? Siya ang tumawag sa akin po, Your Honor. O, tumawag siya sa'yo. At sinabi niya, uy, may gusto makipagkilala sa'yo. Opo, Your Honor. Makipag-usap. Oo. Sinabi niya kagad si Ronnie Dayan. Hindi. Driver bodyguard ni Ma'am Laila. At doon mo tinawagan si Peter ko. Siyempre, ang trabaho mo, kailangan meron kang protector, di ba? Opo, Your Honor. So, ang pakay mo ay maging protector si Ronnie Dayan muna, tapos si Senator De Lima, tapos Secretary De Lima at the time, right? Si Secretary De Lima na talaga yung ano ko, Your Honor, na siya ang maging protector Sa sa... pakay mo. Kaya nga marami kang mga kaibigan, kapanaling na pulis. Opo, Your Honor. Okay, so isa sa inyo, hindi nagsasabi na totoo. Opo, Your Honor. Ako, nagsasabi lang ako ng totoo. Alright. Medyo nakakaduda kasi tatawag sa'yo, sabi mo, kaaway mo siya. Sabi mo, siyang humuli sa'yo dahil kumampi ka doon sa mga... Hindi niya ako hinuli, Your Honor. No, siyang nagpahamak sa'yo dahil ikaw ay naging parang... Ilan taon ka nga pala noon? Tumulong ka sa mga loksin. May binaril siya na akala niya. Mga 17 or 18 ako on that time. Yeah, kinumpit ko nga eh. 34 ka ngayon, di ba? Okay, kasi ngayon... Kaya nagalit siya sa'yo dahil kumampi ka at siya ay identified sa mga kudilya. At dumating din ang panahon, Your Honor, na naging kudilya din ako. Naging kudilya ka rin. Oo. Opo, Your Honor. So, dahil ka ay naging kudilya ka, pero at that time, galit siya. Paano siya nagalit sa'yo? Yung sa ano niya, Your Honor, hindi ko alam kasi sarili niya yan.
Parang nakalagay sa affidavit mo nga tayo. Tulungan mo ako. Oh. Ha? Yan po sila daw, affidavit. Oo. Last page. Na nagalit siya sa iyo at Oo. Yung time na noon, yung matagal, 1999 ata yun. Yung time na yon, matagal na yon. Yung ano namin, yung... 18 years old ka pa, 17 years old eh. Ito sinabi mo, ha? Okay. Your Honor. 99 o 2009? 1999. 1999 o Bakit naman siya idadawit ni Police Chief Inspector Juvie Espinido? Nagalit sa ama mo. Hindi sa ama mo. May galit po siya sa akin kasi noong 1999, naging tauhan ako ng mga loksin na isang political clan sa Leyte at ang trabaho ko sa kanila, ako ang pumupunta sa mga barangay captain para kumbinsihin sila na lumipat at suportahan si Locsin. Si Espinido noon ay tauhan naman ng mga kodilya. Totoo ba yun na Your Honors, for your information, I filed a case personally to the name Euprosino Codilla Jr. alias Winnie. you filed a case against him? Yes. Sa Sino nakita yan? na kay Winnie Codilla, Your Honor, Hindi na ko kilala. Sino yan? Mayor, Vice Mayor, Councilor? dati sa Guniang Bayan City Councilors ng Ormoc, hindi nanalo nung nagkandidato ng mayor sa Ormoc. Natalo siya kanina. Kay Locsin Toto Locsin, Your Honor, at the time. Toto, Open ako. Si Espinido noon ay tauhan naman ng mga kodilya na isa ring political clan ng kalaban sa politika ng mga Locsin. Binalak akong patayin ni Espinido noon. At ang balak niya ngayon ay naikwento kay Barangay Abondio Magno na naikwento naman niya sa akin. Si Espinido ay nagkamali at ibang tao ang nabaril dahil napagkamalan niyang ako. Dahil doon ay nagkakaso siya at nagtago ng 1 taon kaya't hanggang ngayon ay galit siya sa akin at sa aking pamilya. Bakit mo siya pagtitiwalaan kung tatangkain ka niyang pagpatayin? Tatawagan ka o pakikilala ko sa iyo si Dayan. Matagal, 2015 na siya tumawag sa akin, Your Honor. Pero ang pagkakilala mo siya dito ay sa kanyang affidavit. Opo, Your Honor. Pero yung sa panahon na yun, yung mga dumadaan na taon, nawala na yun sa akin yung pag-iisip ko sa kanya kasi isa na rin ako sa mga kaibigan ng mga kodilya. Si Espinido, sinutukoy mo rito eh. Galit pa ba siya sa iyo at this time? Hindi ko yan masagot, Your Honor, kasi At ikaw ba alinlangan sa kanya dahil sabi mo tinangka kang papapatay niya at sinabi nitong si Abundio Magno? yung sa akin, Your Honor, talaga, hindi ko matansya kung ano niya, yung tawag nitong, nararamdaman sa akin kasi siya ang may hawak sa sarili niya. Nung pagtawag niya nga sa akin, nung August 2015, natuwa nga ako dahil tumawag siya. Na tawag nito. Kung natuwa ka, Opo. inopera mo ba siya ng pera? Dahil tumutulong sa'yo, bibigyan ka niya ng... Bakit ka naman tatawagan at papakilala ka doon sa driver ni Senator De Lima? Hindi ko po yun alam, Your Honor. Siyempre, magaling ka naman. Tingin ko, you are very street smart. Kung tatawagan ka ng dating kalaban mo na magpapapatay sa iyo, bakit ka biglang magtitiwala? At ngayon, kaibigan ko na ito. Julie, baka meron kang pabaon. Yara. Kaya, Your Honor, nung pagtawag... Di ba ganon? Kaya ka nagbibigay dahil may connection ka sa pulis. Kaya nga, corrupting influence ito eh. Pag nagbigay ka sa pulis, kapanalig mo na yan. Siyempre, hindi naman lahat ng pulis mabibigyan mo. Marami rin tatanggi. Ito, nagpakita ng magandang loob. Bibigyan ka ng bagong contact. Cabinet member. Di ba dapat binigyan mo siya ng konting abuloy? Sa pagkakilala ko ni Sir Joby, hindi yan tumatanggap ng pera. Mabuti naman. Ibig sabihin, may integrated siya.